Nasa Cagayan pa ba itong si Grace Vera Sansano? Okay, Grace, kumusta ang sitwasyon dyan sa Cagayan? Matatag ba yung mga EDCA size na pinagtataguan ng mga Typhoon missiles ng Amerika? Aris number 4, Aris number 4 tuloy. Aris number 25, Gracia Vera Sansano, please come in. Grace, kumusta ang mga sinasalanta ng bagyo diyan? Lakay Deo, napakatindi ng kadilim dito sa bahagi nga ng Cagayan. Ang kaulapan, halos ito ay nakabulambon ang makapal na ibubuhos na ulan. Kaliwat kanan ang paghahanda ng ating mga kababayan dito. Bagamat hindi pa nga humuhupa at bumababa ang dinulot na mga baha nitong nakalipas lang na bagyo, ay eto na naman. Kakatapos lang ni Nika, eto na naman si Ophel at inaasahang magsabay pa sila ng isa pang bagyo. Sa ngayon ay nagtutulong-tulungan ngayon ang provincial government, maging ang mga local government, ang mga bayan. Unang tatamaan na makakaramdam ng bayo at lupit nitong bagyong si Ophel ay ang bayan ng Santa Ana, gayon din ang Gonzaga at Santa Teresita. Ito ring mga bayan na ito ang matinding binayo noong Christine, Marce at Nika. Ngayon, marami pa rin mga kababayan natin kani-kanyang paglilikas, mga hayop at ang mga kabuhayan. Wala na talagang maililigtas na pang-agrikulturang aanihin dahil ito ay matinding sinira na ng mga nakalipas na bagyo. Ang budget ngayon, yes. Mukhang wala namang epekto ang bagyo sa video mo ngayon. Live ba itong video mo? Ba't para namang walang ulan at parang walang ihip ng hangin? Wala pang ulan na nararamdaman, Lakay Deo. Ambon-ambon pa lang. Pero madilim ang kapaligiran. Napakakapal ng kaulapan at talagang kita dito sa aking kinalalagyan. Andito ako ngayon sa Gatsaran na. From Tuguegarao City, hitting ako ngayon going to Gonzaga, Santa Ana, and Santa Teresita. Itong tatlong bayan na ito ang sinasabi ng PDRMO, ayon nga kay PDRMO Rueli Rapsing at mismong si Governor Manuel Mamba nang kausap natin kaninang umaga, ay ito yung talagang kinakailangang ihanda. Although very saturated pa rin ang mga baha na idinulot ng nakalipas na sunod-sunod na bagyo. Kaya kinatatakutan ngayon, pangamba, yung daladalang matinding ulan nitong bagyong si Ophel. Teka mo, ba't sapatos yung pinapakit ng video? Hoy, edit nyo nga yan, RHTV. Ba't naman yung pinapakit ng video yung sapatos ni Grace Vera Sansano? Ayan, okay. Sige. So may mga in-evacuate na ba mga kababayan natin dyan sa Cagayan, Grace? Libo-libo pa ang nananatili sa mga evacuation center. At ito yung nasa eastern and northern part ng mga bayan dito sa Cagayan. At Anong oras ba maglalandfall yung bagyo dyan sa Cagayan, bagyong Ophel? Expected na tatama ang bagyong si Ophel in between 2 to 4 p.m. ngayong araw. Wow, ayan. Pero maganda pa yung panahon dyan, ha? Ayan, parang hindi pa masyadong matindi yung kapaligiran. Ayan. Parang hindi pa gaanong ramdam yung ulan at hangin. Pero yun nga, dahil kung titingin ka sa kaulapan, ay napakabigat ng kaulapan na nagdadala ngayon ng mga tubig at posibleng bumagsak na ito sa sinasabi nga ng Pag-asa in between 2 to 4 p.m. So signal number 4 na yan, yung lagay na yan, Grace, sa Cagayan? Sinasabi ng Pag-asa ay signal number 3 and 4, yung mga part na ito ng Cagayan, Eastern and so medyo parang madidelayed yung mararamdaman na tama ni bagyong Ophel. Pero antabay kami at andito tayo from time to time, magbibigay tayo ng mga kaganapan hinggil sa epekto ng bagyong si Ophel. Okay nga, Rod. Update, ito si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Someone told me long ago
calm before the storm daw. Maraming salamat, muchas gracias. Gracia Vera Sansano mula sa probinsya ng Cagayan.